Ngayon po ay dadako tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ang ating pinag-aralan ay tungkol po sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon sa Lumang Tipan. At I believe na ito po ay makapagbigay po sa atin ng lakas, sigla sa ating buhay espiritual. At I believe na sa kapangyarihan po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, ay makakuha po tayo ng mga lessons sa mga bagay na ito. At may encourage po tayo sa ating buhay espiritual at makita ho natin yung mga dating nauna sa atin kung ano po ba ang kanilang paniniwala, paglilingkod, ang kanilang katayuan sa buhay sa paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ay kilalanin muna natin ito po yung tatlong magkakaibigan. Okay? At ito po ang ating pagkakilala sa kanila ayon po sa mga salita po ng Diyos. No? Na kung saan ay kasama po itong si Daniel. Diba? Sino ho nakapagbasa na ng buhay ni Daniel? Diba si Daniel, kinain ng leon? Okay? So ito po yung tatlong ito ay kaibigan po ito ni Daniel. Sila po magkakaibigan. Hindi lamang po sila magkakaibigan, kundi sila din po ay sama-sama sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? At ang pangalan po ni Daniel, yung original name po talaga niya, no? Kasi binago po yung pangalan niya during the time. Ang pangalan niya dati ay Belshazzar. No? At ang pangalan naman po ni Shadrach, si Ananias. Ang pangalan naman ni Meshach, Misael. At ang pangalan naman ni Azarias, Abednego. Okay? Kaya ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na God's faithfulness to His faithful servants. No? Ang katapatan ng Diyos, okay, doon para sa katapatan ng mga lingkod ng ating Diyos na buhay. Okay? Tapat po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Tapat din po ang Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Kaya, ito po ay makita ho natin sa Book of Daniel chapter 3 na kung saan po ay silang apat po ito ay sa lahi po ni Judah na mula po sa Israel. Okay? At ito pong si Daniel ay naging gobernador. Naging isa siyang opisyal ng gobyerno doon po sa Babylonia. Okay? Now, Babylon, one of the most famous cities from any ancient civilization. Okay? Babylon is now Iraq. Iraq po siya ngayon. Pangalan niya Iraq. Ano ang kapital ng Iraq? Baghdad. No? Tandaan po natin yan. Baghdad po ang kapital ng Iraq. Ito din po tinatawag sa Biblia na Mesopotamia. Ito po yun yung Baghdad, Mesopotamia during the time. Okay? So ngayon, yun na pong tawag sa kanila, yung lugar na yun. No? At
ito pong si Daniel, yamang siya po ay isang government official, kinuha niya itong tatlo niyang kaibigan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Para saan? Para magtrabaho sa gobyerno, sa Babylonia, sa Iraq. Di ba? Sino pong kamag-anak? May kamag-anak ba tayong trabaho sa Iraq? Wala po. Pero maraming Pilipino po roon, amen? Marami po. No? Mga nag-abroad. Okay? Ngayon po ay makita ho natin yung experience po ni Daniel ng kanyang tatlong kaibigan na si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Bakit po napasok si Daniel bilang isang opisyal ng gobyerno during that time? Sapagkat, tandaan po natin, si Daniel dahil po sa binigay sa kanya ng Diyos ng talino, wisdom, knowledge, and understanding, ay sa pamamagitan din po ng panaginip, ay na-interpret po niya, no? Ang panaginip po ng hari sa Babylonia. Kaya yun pong dahilan. Walang pagkakaiba halos doon po sa nangyari sa buhay po ni Joseph. Di po ba? Napag-aralan na ba natin yon? Yung buhay ni Joseph? Kailan? Wala na. Last Sunday lang, di ba? Last Sunday lang. Okay? So, dito po ay nakita ho natin, Daniel wanted to encourage the Jews during the time to believe God's sovereign and purpose. No? Walang ibang pakay itong si Daniel kundi i-encourage yung mga Hudyo during the time, no? Na magtiwala sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang layunin sa bawat isa sa kanila. Yun lamang pong pakay ni Daniel. Wala na pong iba. No? I-encourage niya yung mga kapwa niyang Hudyo during the time. Okay? So, nakita ho natin na ito pong si Hari Nebuchadnezzar, talaga hong isang hari po siya na mahilig po sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Kaya ang ginawa ho niya sa verse 1, nagpagawa siya ng ginto na Diyos-Diyosan. Tanda natin, Diyos-Diyosan, hindi lamang po ginto, kundi meron din Diyos-Diyosan na kahoy, meron din Diyos-Diyosan na bato. Tama ba? Okay? So matalakay po natin yan mamaya. Kaya sabi ko dito sa Tagalog, sa Daniel chapter 1, o chapter 3 verse 1, si Nebuchadnezzar na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 talampakan. 60 feet. Di gaano po kahataas yung 60 feet. Laki. Tama po? Okay? 60. No? Yung paa natin, 60 pong ano yan. Isang feet po ito, no? So 60 po yan. So gaano kalaki, gaano kataas. Kaya, ang sabi pa po dito, ay anim na pong siko at ang luwang niya ay 6 na siko. No? Pag sabing siko, 6 na metro. Kasi may siko eh. Di ba? Ito, 6 na metro po yun. No? O siko ba ganon? Ganito? Okay. So, sabi pa po dito sa verse 2. Okay? Sa verse 1, kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura, na ito pong Dura ay sakop ito ng Babylonia, ng Iraq. No? Sa lalawigan ng Babylonia. Okay? Nang magkagayoy, nagsugo si Nebuchadnezzar na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, no, of course, ng gobyerno at ang mga gobernador, ang mga hukom,
No? Kasama po yung mga judge. Okay? Mga tagapag-ingat yaman, no? Mga treasurer ng gobyerno. Ay, wala na po pala yan. No? Treasurer ng gobyerno, taga-ingat yaman. Ang mga kasangguni, no? Ang mga pinuno, at ang mga pinuno ng mga lalawigan. Pinuno ng bayan, pinuno ng lalawigan, gobernador. No? Ano pa? Upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Verse 3, anong sabi? Nang magkagayoy, ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, at ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, at ang mga pinuno, at lahat na pinuno sa mga lalawigan, ay nagpisan, no? Nagpisan, nagsama-sama sila sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Ibig sabihin, nagkaisa po sila. Sama-sama po nila na itinalaga ang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Okay? Sa panahon po ba natin ngayon, meron po bang ganon? Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yun. Kaya tingnan niyo po. Okay? Halimbawa tayo, makiusap tayo sa mayor, sa punong barangay. Magkaroon tayo ng tinatawag na pangaral ng salita ng Diyos. Palagay niyo po ba pansinin tayo? Hindi. Pero kapag ka-influensyang relihiyon, ang siyang mag-request, aba, may wang-wang pa yun. Diba? Wang-wang-wang. Prosesyon. Sigurado yan. Diba? Ganon din po ito. Ang nangyari po dito, mga kapatid. Okay? Ito pong hari, ano po ito, ang kalagayan sa atin sa bansang Pilipinas ay presidente. Okay? Pinatawag niya lahat. Pagka ba pinatawag ng presidente ang lahat ng mga opisyal, pupunta po ba? Pupunta. Nandyan yung pera eh. Tama? Okay? So, sila po ay gumawa at itinalaga po ito, mga kapatid. Okay? Ang kanilang ginawa ay Diyos-Diyosan, akala nila ay tunay at totoong Diyos. Pero nagkamali po sila, mga kapatid. Kapagkat ito pong Diyos-Diyosan na ginawa ni Hari Nabucodonosor ay hindi tunay at totoong Diyos. Halimbawa po, Exodus chapter 20, no? Meron pong utos ang ating Panginoon. Okay? Exodus chapter 20, verse 1 up to verse 3. Anong sabi po dito? At sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Okay? Ay, verse 2 nabasa ko, ano? Verse 1 po pala. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Verse 3, Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan po yung 10 utos. Sabi ni Lord, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Diba? Ang katwiran ng maraming tao ngayon, hindi ko naman sinasamba yan eh. Nandyan lang yan, nagkaroon ka. Amen?
Pagka nagkaroon ka, ganun na rin yun. Kaya sabi ni Lord, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anyong nasa itaas, sa langit o nasa ibaba, sa lupa o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Ano pong mangyari kapag ka ginagawa po ito ng tao? Verse 5, sorry po. Sabi sa verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko naman yuyukuran eh. Pero nagkaroon ka pa rin. Okay? O, paglingkuran man sila, sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katalampasanan o katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Tingnan niyo po mga kapatid. Ilang henerasyon? 3 henerasyon hanggang 4 na henerasyon, mga kapatid, ang napupuot sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pagka pala nagkaroon ka, pagka pala niyukuran mo ang rebultong ito, pinaglilingkuran mo, meron pong tinatawag na sumpa o nagkakaroon na tinatawag na katampalasanan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Okay? So tingnan niyo po, 3 hanggang 4 na henerasyon. Sabi po ng ating Panginoon. Bakit po ayaw ng Diyos? Kasi ang Diyos natin ay mapanibuguing Diyos. Silosong Diyos po siya. Ayaw niya magkaroon ng ibang Diyos. Amen po? Okay? So, ito po yon sa 10 utos. Pero tingnan niyo po, maraming simbahan, nalaki ang simbahan. Nilalagay nilang 10 utos. Pero, yung unang utos, hindi nyo nilalagay. Napansin niyo po ba? Sino ho nakapagbasa ng 10 utos sa lapida? Sa semento na nilalagay. Sa mga simbahan, nandun po yan. Malaki simbahan. 10 utos. Pero unang utos, hindi nung nilagay kasi mabuking sila. O diba? Mabuking mo sila. Kaya malinaw po mga batid, na ito po ang binigay ng 10 utos ng ating Panginoon. Dito po yan. Kita ko natin. Okay? Ang tunay na 10 utos ay sa banal na kasulatan. Okay? Ang utos ng Diyos, tandaan po natin, hindi po yan nagbabago. Kaya pagdating sa bagong tipan ng 10 utos, naging ilan na lang? Naging 2 na lang. Okay? Anong unang utos sa bagong tipan? Love your God. No? Oh. Love. Sabi dito, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 2 utos na lang. Kung ating himay-himayin ang 10 utos, dinivide na lang po sa 2 utos pagdating sa bagong tipan. Pero, doon pa rin po yun, nandoon pa rin lahat. Hindi ho yan na nagbago. Ganon pa rin po yan, mga kapatid. Okay? So, ano po pa ang sabi mga minamahal? Okay? Na, atin po na nakita, kung nyo po naalala, yung gumawa ng Tower of Babel. Ba? Sino ho naka-rely sa Tower of Babel? Di po ba dati ang salita ng tao natin, isa lang? Pero ngayon, ilan na pong salita sa buong Pilipinas?
Marami na. Bakit nagkaganon? Kasi nung unang panahon pa po yan, nung nagtayo sila ng Tower of Babel, nang gusto nila ay tataasan yung tower hanggang sa langit, ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Basahin po natin mga kapatid, Genesis chapter 11, verse 1. Sabi dito, at ang buong lupa ay isa ang wika at iisa ang salita. Dati pala, ang buong lupa, iisa lang ang wika, iisa lang salita. At nangyari na sa kanila paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. At sila'y nananahan doon. At nag-usap-usapang halikayo. Tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. Noong unang panahon kasi wala pang semento, pero may mga putik na madikit na kapag natuyo, para siyang semento. Tuloy natin, at nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtataglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Tingnan niyo po, ang motibo para sila matanyag, para sila makilala. Di po ba? Pero ang tanong, inalaw po ba ng Diyos? Hindi. Verse 5, at bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itanayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila ay iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon, ngay, walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halik kayo, tayo'y bumaba. At diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastas sa kanilang salita. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang tinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So ang motibo nila para sila may tanyag ang kanilang itatayo na tore hanggang sa langit. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil isa lang kanyang salita, ginulo sila. No? Binigyan sila ng iba't ibang lingwahe, iba't ibang salita. Kaya po, mga minamahal, ay sa paglilingkod sa Diyos, mahirap po, hindi tama na ang motibo ay hindi ayon sa nais ng Panginoon. Amen po? Okay? Mahalaga yung motibo natin, yung puso natin sa ating pong paglilingkod. Kaya, noong gumawa po ito si Hari Nabucodonosor, ay gumawa po siya ng Diyos-Diyosan dahil ang akala nila, yun po ang tunay at totoong Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo po, si Hari Nabucodonosor, gumawa po ng Diyos nila. Okay? Alam niyo po ba mga kapatid, na dapat sabihin ng mga tao na tayo ang ginawa ng Diyos? Tama po ba? Tayo ang ginawa ng Diyos. Hindi po pwede na ang tao ang gumawa ng Diyos. Amen? Hindi pwede. Okay? Dapat sa puso natin, sa isip natin, na tayo pala ang ginawa ng Diyos at hindi pwede na ang tao ang gumawa ng Diyos. Okay? Maraming tao ngayon, mas mahalaga sa kanila ang nilikha kaysa lumikha. Basahin po natin mga kapatid. Sa aklat po ng Romans chapter 1, verse 25. No? Romans chapter 1, verse 25 sa wikang Tagalog, na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan at sinamba
ang alin yun ang sinambang Diyos-Diyosan at pinaglingkuran ang nilalang ng higit kaysa manlilikha na siyang pinagpala magpakailanman. Amen. So, ibig sabihin po, mga kapatid, maraming tao ngayon na pinaglilingkuran pa nila ang nilikha kaysa manlilikha, na walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Tulad po nito, si Haring Nabukadnesar, ginawa po siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ginawa ng Diyos sa mundo. Pero, ang kanyang ginawa ay gumawa pa siya ng kanyang Diyos-Diyosan. O tingnan niyo po mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon dahil tayo pinalaya doon, mga kapatid. Ito po ay biyaya ng Diyos. Di ba? Lahat naman po tayo, nung tayo po ay maliit pa, doon galing. Tama po? Okay? Bakit ang impluensya ay malakas? Bakit? Dahil po, sino po bang una sa Pilipinas? Sino ang sumakop sa atin during the time? Kastila. Yan po ang unang nagturo tungkol sa Diyos-Diyosan. At sila nagdala ng rebulto dito po sa bansang Pilipinas. Tingnan niyo po ang kapatid. Okay? Kaya, sa buong Pilipinas, impluensyado ng Diyos-Diyosan po, mga minamahal. Okay? Kaya salamat sa Diyos. Dahil kahit tayo po noon ay ganon ang ating paniniwala, subalit tayo po ay dinala ng Diyos sa tunay at totoong paglilingkod. Kaya sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, sabi po ni Pablo, sapagkat sila mismo ang nagpakita sa amin kung anong uri ng pagpasok at tinanggap namin sa inyo at kung paano kayo bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. Tingnan niyo po, kailangan na pala natin bumaling, tumalikod, saan? Mula sa Diyos-Diyosan patungo po sa tunay at buhay na Diyos. Tanong, sino ngayon ang tunay at buhay na Diyos? Ang Diyos ng Biblia. Amen po? Ang Diyos ng Biblia po, mga kapatid. Hindi Diyos ng sabi-sabi. Hindi Diyos ng sabi-sabi, mga kapatid. Okay? Ano pa masabi dito? Sinasabihan na po tayo ng ating Panginoon, 1 Corinthians chapter 10, verse 14. Okay? Anong sabi dito? 1 Corinthians chapter 10, verse 14. Sabi po dito, kaya nga, aking pinakaiibig, tumakas mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Pinapaalis po tayo, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Dahil tayo lahat doon ang galing, pinaalis tayo ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pagkilos, dahil po sa kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Ang tanong, sino ngayon ang dapat nating sundin? Ang sinasabi ni Lord o ang sinasabi ng tao? Okay? Kaya anong sabi dito ni Pablo? Sa Acts chapter 17, anong sabi po? Mga kapatid, Acts chapter 17, okay? Verse 16. Noong sila ni Pablo ay nangangaral during the time,
Ngayon, samantalang si Pablo ay naghihintay sa kanila sa Atenas, ang kanilang espiritu ay nayamot sa loob niya, nalungkot, nalugmo, nanlulumo. Bakit? Nang makita niya ang lungsod na buong ipinagkaloob sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi po alam ni Pablo na yun po ay hindi tunay at totoong Diyos, mga kapatid. Okay? So malinaw. Kaya ano pa po ang sabi nila? O ang sabi po ng ating Panginoon sa aklat po ng Isaiah chapter 46, mga kapatid. Anong sabi dito? Sabi ni Lord, kanino niyo ako itutulad at ipaparis? Verse 5. Isaiah chapter 46, verse 5 up to verse 7. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis? At iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Verse 6, sila'y dumudukot na maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Maliit na Diyos, sila'y nangagpapatira pa. Oo, sila'y nagsisamba. Pinapasa nila siya sa balikat. Totoo bang sabi ni Lord? Pag nagprosesyon, di ba? Pinapasan yun sa balikat. Kaya nakakalungkot minsan, no? Nakita niyo po sa Quiapo, ano ang nangyayari? Dahil sa dami ng tao, nagka-stampede. Di ba? Nagka-stampede. Para lamang punasan ang mukha ng Nazareno, ng itim na Nazareno. Dahil yan daw nakakagaling. Kapatid, hindi po totoo. Ang totoo niyan, maraming virus dyan. Di ba? Kasi ang pinupunas sa mga panyo, maaari may mga sipon pa yan o ano yan. May pawis yan. Tapos igaganon-ganon, ay gagaling ako. You see? So, anong curse nangyari? Stampede. Di ba? Pinakita ni Lord na hindi dapat. Okay? Ano pa? Pinapasa nila siya sa balikat. Dinadala nila siya at inalagay siya sa kanyang dako. Kaya nga, di po ba, meron pa mga pahalik? Oh. Meron pang tinatawag na salubong. Ba? Galing sa ibang lugar. Galing sa ibang lugar. Oh, sige, isasalubong natin sila sa ganyang lugar. Diba? Ito po yung sinasabi ni Lord. At inilalagay siya sa kanyang dako. At siya'y nakatayo mula sa kanyang dako. Ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makakasagot. Sumasagot po bang rebulto? Hindi po. Kaya nung nabasa natin ang Psalms chapter 115, anong sabi po ni David? May mata, ngunit hindi nakakita. May bibig, ngunit hindi makapagsalita. May tainga, ngunit hindi makakarinig. Kaya sabi ko dito, mga minamahal, oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makakasagot. O makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kabaga-bagan. Yung Diyos-Diyosan, hindi ho yan makapagligtas sa kanyang sarili. Kaya pag may nasunog, naligtas ba niya sarili niya? Hindi. Sino nga nagligtas? Tao. Ay, sayang naman yung libulto ko. Naku, baka masunog. Imbes na siya ang ililigtas ng kanyang Diyos, siya pa ang nagliligtas sa kanyang Diyos. Anong klaseng Diyos yan? Diba? Kapatid, ang katotohanan masakit, ngunit ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Amen? Amen. John chapter 8 verse 32. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Masakit po talaga ang katotohanan, katulad po sa nangyari po dito, mga kapatid. Okay? Kay Hari Nabucodonosor,
Okay? Gumawa siya. Okay? Pangalawa, nung nagawa na niya, pinatawag niya lahat ng opisyal. Bakit? Alam po natin na ang ating gobyerno ngayon, kung meron PNP, meron din po silang PMP. Isang literal na magkaiba. PNP, pero ang gobyerno natin ngayon, PMP. Ano po yun? Una, gusto ng gobyerno, power. Amen po? Katulad sa nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Because of his power, ginawa niya na kahit mali. Okay? Pangalawa, anong kasunod? Money. Pero mo, ginawa niyang Diyos-Diyosan, puro ginto. Gaano kamahal po yun? Amen? Pangatlo, yung isang P, ano po yun? Popularity. Para siya makilala. Ganun po ang tao, no? Gusto ng power, kaya nagpapatayan sa politika. Tama? Gusto ng pera, kaya nagpapatayan. Gusto makilala, kaya nagpapatayan. Ganito po ang nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Nagawa niya lahat because of his power, because of his money, because of his popularity. Tingnan niyo po. Kaya anong diniklara niya? Sabi niya, nasa oras. Nagbigay po siya ng batas. Nawas na marinig ang mga tugtog, mga instrumento. Kailangan ang lahat ng mga tao sa buong Babylonia. Anong gusto niya? Luluhod sa Diyos-Diyosan. Sasamba sa kanyang Diyos-Diyosan. Okay? Pero ang tanong, lahat ba na tao during the time lumuhod sa Diyos-Diyosan? Meron po ang hindi lumuhod. Sino? Ilan sila? 4. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Purihin ang Diyos. Kaya maaring minsan sinasabi natin na tayo lang ang tunay na naglilingkod. Marami pa po. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Mga tunay at totoo na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ano ho nangyari mga kapatid? Aba, nung may nakakita sa kanya, palagay ko ito ay chismoso. Nakita siya na hindi sila nagpatira pa. Anong ginawa ng taong ito? Nagsumbong kay Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya, Hari, meron ditong 3 katao na hindi nagpatira pa sa iyong Diyos-Diyosan. Kaya, pinatawag ko sila ni Haring Nebuchadnezzar. Okay? Now, ano pong sabi sa verse 4 na magkagayoy? Ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas sa inyo inutos o mga bayan, mga bansa at mga wika. Nasa namang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta at ng flauta ng alpa ng sambuko. No? Hindi kaya ito buko? Sambuko. Ng salteryo ng gaita at ng lahat na sarisaring panugtog. Kayo'y magpatira pa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. So, pa-implement po siya ng batas na kailangan lahat ng mga tao once na marinig ang mga instrumentong ito, yung tugtog na ito, okay, ay magpatira pa po sila mga kapatid. Ngunit, ito pong si Shadrach, si Meshach, Abednego, ay hindi o sila natinag, hindi o sila sumamba sa Diyos-Diyosan na sinasabi po dito. Now, basahin po natin ang verse 16
up to verse 18 ng Daniel chapter 3. Sabi dito, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego ay nagsisagot nung pinatawag na sila ni Hari Nebuchadnezzar. Sumagot to sila. Okay? Hindi o sila naging umid. Sumagot to sila. At na nagsabi sa hari, O Nebuchadnezzar, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, sabi nila, ng tatlo, narito ang aming Diyos na aming pinaglingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagdiningas at iniligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Yun lang po ang sagot nila. Okay? So, sa madaling salita, lalong nagningas sa galit itong hari. At ang ginawa po ni Hari Nebuchadnezzar, 7 times pa po niya na pinainit po yung pugon para ihulog itong tatlong ito, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Verse 18, ano sabi? Ngunit, kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Tingnan niyo po. Bakit nasabi ito ni Shadrach, ni Meshach, Abednego? Sapagkat sila po ay merong paninindigan sa tunay at totoong Diyos. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Lord. Kailangan lamang meron tayong paninindigan na itong Diyos na ating pinikuran ay tunay at totoong Diyos, mga kapatid. Siya po ang Diyos na Espiritu at katotohanan. At ang hinahanap ng Diyos, yung tunay na mananamba sa Kanya. Si Lord po ang naghahanap ng tunay na mananamba. Ibig sabihin, dapat tama ang iyong motibo sa iyong pagsamba. Amen po? Tunay at totoo na Diyos ang iyong sinasamba. Kaya sabi ni Lord ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 4 verse 24. Ano sabi roon? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos na tunay at totoo, hindi po siya Diyos-Diyosan. Ang tunay na Diyos ay Espiritu at katotohanan. Pag sabing Espiritu, may nakita po ba tayo? Wala. Pero ating naramdaman sa buhay po natin yung pagkilos po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, sila po ni Shadrach, ni Meshach, Abednego, meron po silang paninindigan, meron po silang katapatan sa Diyos, pinanghawakan nila ang tunay at totoong Diyos, kilala nila ang kanilang Diyos na pinaglingkuran, at matindi ang kanilang pananampalataya sa tunay at totoong Diyos. Tingnan niyo po, ang pinag-usapan po dito sa buhay ni Shadrach, ni Meshach, Abednego ay buhay. Amen po? Buhay. Mamamatay sila, ilalagay sila sa pugon. Pero kahit kailan hindi ho nila ipinagpalit ang kanilang pananampalataya sa Lord. Amen? Maraming Kristiyano ngayon pinagpapalit ang tunay at totoong Diyos sa kapirasong bagay sa mundong ito. Diba? Marami po, mga kapatid. Pero ito po si Shadrach, si Meshach, Abednego, meron po silang paninindigan. Pinanghawakan nila ang tunay at totoong Diyos. Okay? Kaya ang sabi ko dito ni Shadrach at ni Abednego, mga kapatid, narito ang aming Diyos, aming pinaglilingkuran, ay
makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at iniligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Handa po silang mamatay alang-alang sa Panginoon. Amen? Tayo mo ba handang mamatay? Handa po ba tayo mamatay para kay Lord? Wala na. Okay? Pastor, wala po ako makain ngayon kaya hindi muna ako sasamba. Diba? Pero handa daw siya mamatay. Mas matindi itong karanasan ni Shadrach, ni Meshach, Abednego. Buhay ang nakataya. Okay? So dito, baka uulam lang tayo ng tuyo lagi. Ayaw na tayo maglingkod sa Lord. Sa atin, baka mamaya, yung ulam natin, yung nakaka-high blood. Ano pong ulam na nakaka-high blood? Para sa akin, yung ulam na nakaka-high blood, asin Asin na naman! Nakaka-high blood ng tao. Galit na galit. Sardinas na naman! Okay? Samantalang ito si Shadrach, si Meshach, Abednego. Right away na sila po ay hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Talagang ihulog sila sa hornong nagniningas ng apoy. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya po, sa atin bilang Kristiyano, required po talaga yung ating paggawa sa ating Panginoon. Required po ba ni Lord? Amen. Required po. Basahin po natin mga minamahal. Aklat po ng 1 Corinthians, okay? 1 Corinthians chapter 4. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Okay? Sabi nito, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tingnan niyo po, malinaw po, na sabi ni Pablo, bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala. Tayo po ba'y katiwala ng Diyos? Katiwala tayo ng Diyos ng buhay natin, ng lahat ng mga bagay na nasa atin. Amen po? Sa madaling salita, kung katiwala tayo, hindi tayo ang may-ari nito. Amen po? Si Lord ang may-ari at tayo po ang katiwala. Kaya sabi ni Lord sa pagitan ni Pablo, bukod dito ay kinakailangan sa mga tiwala ng isang tao ay masumpungan tapat. Kailangan po natin maging tapat sa Diyos. Amen po? Maging tapat tayo sa Diyos. Ano man yan ang mangyari sa buhay natin, dapat tapat po tayo sa ating Panginoon. Okay? Wala man tayong kakainin, dapat tapat tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Pinababayaan ba tayo ni Lord? Hindi naman Hindi tayo pinababayaan. Di ba? Manapay, nung tayo po ay nasa maling aral, nasa maling pamumuhay, ang ginawa pa nga ni Lord, hinango tayo roon, kinuha tayo roon, dinala tayo sa tunay, sa tama, sa totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya naging bunga ng ating tunay at totoong paglilingkod ay ang ating kagalakan sa Lord. Amen? Yung comfort ng Panginoon, hindi ho mababayaran ng kahit anong pera, na kahit anumang mga bagay sa mundo ito. Ang katotohanan ni Lord, wala po yung katulad, mga kapatid. Ang presensya ni Lord, walang katulad. Ang pagkilos ni Lord sa buhay po natin,
Walang katulad po yan, mga kapatid. Kaya dapat anuman mangyari sa buhay natin, katulad ni Shadrach, ni Meshach, Abednego, patuloy po tayo na maglingkod po sa Lord. Kahit man tayo haharangan ng sibat, dapat maglingkod pa rin tayo sa Lord. Amen po? Pastor, paano kung ipagbabawal na yung pangangaral? Di sa bahay-bahay tayo. Amen po? Paano, Pastor? Pagka ang simbahan nyo, hindi rehistrado, bawalan na yung pagsamba. Di sa bahay-bahay. Tama po? During the time, merong mga bahay-bahay na mga naglilingkod sa Lord. Okay? So, hindi ho problema yung kapatid. Ang mahalaga, yung puso natin, patuloy at tunay na naglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Okay? Bakit, Pastor, ang simbahan nyo hindi nakarehistro? Peke yan. Ang church ba ni Lord kailangan na-rehistro? Hindi. Church po yan ni Lord eh. Hindi naman to business. Amen? I-rehistro yan sa kanila kasi business naman yan eh. Tama po? Kaya matindi ang persecution ng tunay na Kristiyano. During that time pa, noon pang panahon, nangyari na po yan, mga kapatid. Okay? So, sa madaling salita, sila po dahil hindi sumunod, kaya Nebuchadnezzar ano ginawa? Tinapon sila sa hornong nagliliyab ng apoy. Okay? Ang tanong, iniligtas ba sila ng Diyos? Iniligtas sila ng Diyos. Okay? Basahin po natin, mga kapatid, ang verse 23 ng Daniel chapter 3 hanggang sa mga sumusunod. Verse 22, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang horno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaong na nagsisibuhat kay Shadrach, kay Meshach at Abednego. Ang nagbuhat sa kanila, yun pa yung namatay. Dahil sa grabing init. Tingnan niyo po, verse 23. At ang tatlong lalaki ito, si Shadrach, si Meshach at Abednego, ay nagsibagsak na nagagapo sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Talagahong inihulog sila, mga kapatid. Imagine niyo po, kapasok na nga lang po tayo ng mantika, masakit na. Natalsikan lang tayo ng mantika sa prito, masakit na. How much more? Ito po ay pinainit pa ng 7 beses. Okay? Verse 24 na sabi, na magkagayoy, si Nebuchadnezzar na hari nagtaka. O, tingnan niyo po. No? Nagtaka si hari Nebuchadnezzar, bakit ano nangyari? At tumindig ng madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, totoo o hari? What? 3 lang ang kanilang inihulog. Verse 25. Siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos, na nagsisilakad sa gitna ng apoy. Tingnan niyo po. Bakit naging 4 na sila samantalang 3 lang ang inihulog sa horno? Nakita ni Hari Nebuchadnezzar na siya daw, nakita niya, ay para bagang anak ng Diyos. Son of God. Ba? Sabi niya dito, ituloy ho natin. Siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi nagapos, na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso o paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng Diyos, o like the Son of God. Tingnan
Tingnan niyo po mga kapatid. Like the Son of God. Ito po yung Son of God, which is our Lord Jesus Christ. Na ang sinasabi, Emmanuel, nang ibig sabihin, God with us. Nasa kanila yung Diyos. Kaya hindi sila natinag, hindi sila napano, hindi sila nasaktan, hindi sila nasunog. Verse 26, nang magkagayoy, lumapit si Nebuchadnezzar sa bunganga ng mabangis na horno na naniningas. Siya ay nagsalita na nagsabi, Shadrach, Meshach at Abednego, kayo'y mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kayo'y magsilabas at magsiparito ng magkagayoy. Si Shadrach, si Meshach at Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. Tingnan niyo po, napakainit. Pero ni kahit usok, hindi mo silang maamoy na may usok. Ni kahit buhok nila, sabi naman ng kasulatan, hindi ho nasunog. Tama na po sabi ni Lord, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwanan, ni pababayaan man. Ang mahalaga lamang, may paninindigan tayo sa Panginoon. Amen? Ang mahalaga lamang tayo ay tunay, totoo, at tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yun po ang gusto ni Lord, mga kapatid. Yan po kung paano po sila iniligtas po ng ating Panginoon. Tapat po ba ang ating Diyos? Amen. Tapat po yung ating Diyos, mga kapatid. Kaya anong sabi dito? Sa 2 Thessalonians, mga minamahal. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Sabi dito, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Tingnan niyo po. So malinaw po na ang Panginoon ay matapat, sabi po ni Pablo, na magpapatatag sa inyo at iingatan kayo mula sa masama. Sinong mag-ingat sa atin? Ang Diyos. Masama ba nangyari kanila Shadrach, Meshach, Abednego? Masama ba ang pinuntahan nila during the time na sila po'y tinapon sa apoy, naniningas ng apoy? Masama po yun. Pero anong ginawa ng Diyos? Iniligtas po sila ng ating Panginoon. Hindi o sila nasunog sa madaling salita. Sapagkat ang Diyos nila ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, walang pagkakaiba sa ating Diyos na pinaglingkuran ngayon. Amen po? Wala pong pagkakaiba, mga kapatid. Siya pa rin po yun. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Totoo po ba yan? Totoo po yan, mga kapatid. Siya pa rin po yun. Okay? Wala pong pagbabago ang ating Diyos. Ang tao lamang ang nagbabago sa Panginoon, ngunit ang Diyos, hindi po yan nagbabago, mga kapatid. At nakita ho natin, dito sa nangyaring ito, ang ating Diyos, ang siya makapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan pa siya kay Haring Nebuchadnezzar. Totoo ba yan? Totoo. Mas makapangyarihan po siya, mga kapatid. Bakit? Kaya niya iligtas ang kanyang mga lingkod. Kaya niyang ipagtanggol ang mga tunay, mga tapat, totoo, na naglilingkod sa Kanya. 1 Corinthians, chapter 1, verse 9. Okay? Anong sabi dito? 1 Corinthians, chapter 1, verse 9. Sabi dito, God is faithful, by whom ye are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Tapat po ang Diyos, mga kapatid, na tayo ay tinawag ng Panginoon mula sa maling aral, maling pamumuhay, maling paniniwala. At tayo ngayon dinala sa tunay, sa totoo,
at buhay na Diyos na atin po ngayon pinaglilingkuran. Tapat po ang Diyos. Pagka ang Diyos na kasi kumilos sa tao, wala na akong magawa ang tao yan, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi natin kaya baguhin ang sariliho natin. Amen po? Hindi po natin kaya. Kahit sino dyan, hindi ho kaya baguhin. Ang nagbabago ng buhay natin ay ang Diyos. Amen po? Siya po ang nagbabago ng buhay po natin. Diba? Tingnan niyo po. Balikan niyo po yung buhay natin noon. Diba? Kunting salita lang, init na agad. Hot na hot. Dati, di po ba? Nagmumurahan dati yung sibuyas. Mura dito, mura doon, mura dyan. Diba? Pero salamat sa Diyos. Lahat na ero nasa atin noon. Diba? Pastor, ano yung ero? Bababaero. Diba? Lasinggero. Lalakero, iba. Diba? Lahat na ero. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang biyaya, sa kanyang awa tabag sa atin. Dinala tayo ni Lord sa tama at totoong paglilingkod. Purihin po ang ating Panginoon. No, napakasarap. Nakakaiyak kay Lord na siya pala ang tunay at totoong Diyos na atin pong pinaglingkuran. Siya pala ay tapat na Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ang tanong, dapat din po ba tayo maging tapat sa Diyos? Kailangan po, mga kapatid. Maging tapat po tayo sa ating Panginoon katulad ni Shadrach, ni Meshach, at saka ni Abednego. Ngayon, dahil po ginawa po yan ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, iniligtas po sila ng Diyos, hindi po sila napahamak, nanindigan sila, hindi sila sumunod sa mga maling Diyos, sa mga hindi tunay na Diyos, hindi sila sumunod sa Diyos-Diyosan, na kahit sila empleyado ng gobyerno, hindi nila sinunod. Okay? Hindi po nila sinunod. Dahil ang sinunod nila, walang iba kundi ang ating Diyos. Ano ho ang nangyayari, ang naging resulta ng buhay po nila? Mga kapatid, sila ba ay naging kawawa? Sila ba ay lalong naghirap? Hindi po. Anong nangyari sa kanila? Ang nangyari po, naniwala itong si Haring Nabukadnezar na ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at Abednego ay tunay at totoong Diyos. Bakit? Nakita ho niya sa buhay ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Ganun din po sa buhay natin. Ang buhay po natin dapat magandang patutuo. Amen po? Makita nila ang Diyos sa buhay po natin. Ganon din po nangyari sa kay Haring Nabukadnezar. Kaya anong ginawa ni Haring Nabukadnezar? Pinuri niya ang ating Diyos. Samantalang hindi niya kilala yun, mga kapatid. Pero pinuri niya. Ano ang sabi dito, mga minamahal? Sa verse 26, nang magkagayay, lumapit si Nabukadnezar sa bunganga ng mabangis na hornong nagniningas. Siya nagsalita at nagsabi sa Shadrach, Meshach, Abednego, magsilabas at magsiparito nang kayo'y, nang magkagayoy. Ano sabi dito? Kayo mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Inacknowledge ko niya sa kanyang buhay na ito pong Diyos na pinaglingkuran ni Shadrach, Meshach, Abednego ay kataas-taasang Diyos. Hindi ba pinuri niyang Diyos? Amen po? Pinuri niyang Diyos.
bukod sa pinuri po ni Nebuchadnezzar na hari ang ating Diyos, ano naman ang nangyari po sa buhay ni Shadrach, ni Meshach, Abednego? Verse 28, si Nebuchadnezzar nagsalita na nagsabi, purihin ang Diyos. Tingnan niyo po, siya mismo nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod, na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kanilang Diyos, Diyosan, liban sa kanilang sariling Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, pinuri ni Hari Nebuchadnezzar. Kaya ang nangyari po dito kay Shadrach, Meshach, Abednego, verse 29. Kaya't nagpasya ko, sabi ni Hari Nebuchadnezzar, kaya't nagpasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaanan laban sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Tingnan niyo po, pinagtatanggulan niya ang tunay na Diyos kasi nakita ho niya ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Nakita niya ang komparison na ito palang Diyos-Diyosan na ito na kanyang tinayo. Hindi pala yan ang totoo at tunay na Diyos. Ito pala ang tunay at totoong Diyos. Yung Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at saka ni Abednego. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya anong nangyari? Anong naging resulta? Mga minamahal, ang naging resulta po, pinromote ni Hari Nebuchadnezzar sa trabaho, sa buhay, ito po si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Yun po ang kanilang reward na kanilang paninindigan sa Lord. Amen po? Yan po ang blessing na binigay ng Diyos sa kanila. Na ang sabi po dito, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Pinromote sila sa kanilang trabaho sa probinsya ng Babylonia, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang mensahe po natin nakita dyan, mga minamahal. Kapag pala tayo ay tapat na naninindigan, tapat na naglilingkod sa Diyos, tapat na sumusunod sa Diyos, hindi pinagpapalit ang pananampalataya sa Diyos, ang katumbas pala noon, pagpapala ng ating Panginoon. Pagpapala po ng Diyos. Nakakaranas ba tayo ng pagpapala ng Diyos? Lahat tayo nakaranas ng pagpapala po ng ating Panginoon. Sapagkat Deuteronomy, bago tayo magtapos mga minamahal, Deuteronomy chapter 11, anong sabi po ng ating Panginoon? Deuteronomy chapter 11, verse 20. Up to verse 28. Anong sabi po dito mga kapatid? Sabi ni Lord, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Verse 28. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods
which ye have not known. Tingnan niyo po. So maliwanag po na ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Sabi po ni Moises, verse 28, at ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin o sundin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo ay dilihis sa daan na aking inutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan na hindi ninyo nangakilala. So malinaw, dalawa lang po yun. Blessing and curse. Pagka ayaw mong sumunod sa Lord, anong kaakibat? Curse. Sumpa ni Lord. Pagka ikaw sumunod, anong kasunod? Blessing. Ang atin pong matanggap sa Lord, katulad po ni Shadrach, ni Meshach, at saka ni Abednego. Malinaw po yan mga kapatid. Kaya, sa ating buhay, marami po tayo nakitang aral. Sa buhay din po ni Shadrach, ni Meshach, at Abednego. Bago tayo magtapos, tandaan po natin, yung Diyos nating panlingkuran ay tunay at totoong Diyos. Ang gusto lamang ni Lord na tayo po ay maging tapat sa Kanya. Amen po? Ang gusto ni Lord, maging tapat tayo sa lahat na aspeto ng buhay po natin. Maliit at malaking kasalanan, isang kasalanan po sa Lord. Wala pong venial sin. At saka anong tinatawag doon? Original sa venial sin. Maliit at malaki sa Lord, kasalanan po yan. Ngayon, dahil nasa laman po tayo, anong gagawin natin? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen po? Dahil tayo nasa laman pa, ang Diyos ay handa. Bukas na tayo po ay patatawarin mga kapatid. Bakit tayo hindi ng tawad? Kasi po, katulad ko sa akin doon, akala ko, yun na po ang tunay at totoong Diyos. Hindi pala. No? Kaya ako nung sa Lord na ngayon, nalungkot po dahil pinagtatanggol ko pa pala noon yung hindi tunay at totoong Diyos. Diba? Kaya po mga minamahal, maging tapat tayo sa Lord. At tandaan po natin, if you obey the commandments of the Lord, ang kasunod doon, pagpapala. Kung hindi tayo sumunod sa Lord, ang kasunod doon, curse. Ano pipiliin natin? Blessing po ba o curse? Ulitin ko po. Anong pipiliin po natin? Blessing po ba o curse? Blessing. Sa Tagalog, anong pipiliin natin? Pagpapala ba o sumpa? Pagpapala. Pagpapala po ni Lord. So malinaw po. Naranasan niyo po ba mga kapatid sa buhay niyo na umu-overtake ang pagpapala ni Lord sa atin? Amen. Ano pong ibig sabihin na umu-overtake? Hindi mo pa hiningi sa Lord. Nandito pa lang, sa puso mo pa lang, nandiyan lang. Naranasan niyo po ba? Sino nakakaranas? Amen. Tayong lahat nakakaranas. Umu-overtake. Alam niyo po ba, biblical po ang nag-overtake ng biyaya. Pagpapala nila. Akala natin sasakyan lang. Ang umu-overtake. Hindi po. Maging ang pagpapala po ng Diyos. Nais ba natin malaman mga kapatid? Amen. Deuteronomy chapter 28. Okay? Verse 2. Anong sabi po dito ni Lord? And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord
thy God. Tingnan niyo po. No? So malinaw. Ang lahat daw ng pagpapala ay darating at aabot sa iyo. No? Sa English po kasi overtake eh. Okay? At ang sabi po, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ibig sabihin, kung iyong paniniwalaan yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung meron kang paninindigan at tunay na pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So, purihin po ang Panginoon dahil po sa kanyang biyaya sa buhay po natin, tayo po ngayon ay naglilingkod sa tunay, tama at totoong Diyos, buhay na Diyos na ating ngayon pinanglingkuran at hanggang sa ating katapusang buhay dito po sa lupa. Dapat maglingkod tayo tuloy-tuloy sa ating Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang Diyos at maraming salamat po. Nawa, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Tayo lahat po'y tumayo na tayo